Mainit na balita. Gaya ng sinabi ko ilang beses na illegal ang pag-aaresto sa kanya. Nakalulungkot at nakakainit din ng ulo na ang ating gobyerno sa pangunguna ni Presidente Marcos ay hindi naging makabayan sapagkat sinusuko nito ang soberentiya ng bansa. Yung sinasabi ni dating Presidente Duterte na tayo patungo sa diktadurya. Mukhang nandito na tayo sa diktadurya. Kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng Bansa ay kanilang takbil. Matapos ang naganap na political rally sa Hong Kong ay sinalubong ang dating Pangulo sa naiyan ng mga grupo ng kapulisan kasama na nga sina PNP Chief General Marbil at CIDG Head General Torre. At di umano ay ang mga hinihinalang otoridad na kabilang sa Interpol para magsilbi ng warrant of arrest laban sa dating chief executive. Nagulantang na lang ang lahat dahil matatandaang itong mga nagdaang araw lang ay kinumpirma ng Solicitor General at maging ng Department of Justice mismo na wala pang formal na pakikipag-ugnayan mula sa ahensya ng ICC para sa nasabing pag-aresto, ngunit tila isang pasakali lang pala ito at mukhang katulad ng mga usap-usapang lumabas ay matagal nang niluluto ng gobyerno at ng ICC ang nasabing pag-aresto. Ayon nga sa dating Chief Legal Counsel ni President Duterte na si Attorney Panelo ay ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo di umano ay illegal at politically motivated. Dagdag pa niya na di umano ay tuluyan ng sinuko ng Administrasyong Marcos ang soberanya ng bansa at gaya nga ng dati pang binabanggit ni former President ay tila isa na yatang diktadurya ang bansang Pilipinas. Ayon din sa batikang abogado na si Congressman Rodante Marcoleta ay kung walang warrant di umano ang isang individual ngunit nasa ilalim ng red notice ng Interpol ay talagang questionable ang dahilan kung aarestohin man ito. Ngayon nga ay namumuo na naman ang tensyon sa Villamor Air Base kung saan usap-usapang ililipad ang dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague sa Netherlands kung saan nakabase ang International Criminal Court. Reaction lang po sa pag-arrest ngayon kay dating Pangulong Duterte. Well, gaya ng sinabi ko ilang beses na illegal ang pag-aaresto sa kanya. At nakalulungkot at nakakainit din ng ulo na ang ating gobyerno sa pangunguna ni Presidente Marcos ay hindi naging makabayan sapagkat sinusuko nito ang soberentiya ng bansa. Dahil alam niya naman, siya na rin nagsabi walang jurisdiction ang ICC. Pagkatapos ang mandamiento de arresto ay galing sa ICC. Kung walang jurisdiction, bakit niya hinayaan at tinutulungan pa na arestuhin ang dating Presidente Duterte? At pati mga abogado, hindi nila pinapapasok. Sinasalubong ng abogado ng ibang kasama kong abogado sa paglanding, hindi nila pinapasok. Pati senador ng bansa, hindi nila pinapasok, si Bongo. Ngayon, kararating ko lang from Hong Kong, kalalanding lang namin. Gusto kong pumasok at bisitahin si Pangulong Duterte, ayaw din ako papasukin. Ay, ano bang klase? So, yung sinasabi ni dating Presidente Duterte na tayo patungo sa diktadurya, mukhang nandito na tayo sa diktadurya. Meron mo pati mga abogado sa ating saligang batas ay binibigyan ng karapatan ng ang sino mga akusado ng isang krimen na mabigyan kagad ng abogado sa moment pa lang ng kanyang pag-aaresto. Wala, pero tinanggihan. Ngayon, ilang oras na nakakaraan, hindi pa rin siya makakuha ng abogado niya. Talagang, alam po ninyo, parang hindi natututo itong mga nasa kapangyarihan sa kasaysayan ng bansa. Pag sinupil ninyo at nilabag nyo ang mga karapatang pangtao, ang taong bayan na naglagay sa inyo ay hindi ito mangingimi at tatahimik kung hindi sila na nagluklok sa inyo ang siyang tatanggal sa inyo. Tandaan niyo po yung sinabi ko yan. Nakakalungkot itong pangyayaring ito. Ang Pangulong Duterte ay isa sa mga dinadakila ng Pilipino, isang mabuting presidente na nakagawa ng mabuti sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan. Yung kanyang pagdurog sa mga gumagamit ng droga
ay isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya, alam niya na makabubuti sa kanyang bansa. Siya lamang ang makakapag-desisyon nun at siya lamang ang pwedeng gumawa nun sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Kung inaakala ng iba na yun ay mali, nasa sa kanila yun. Pero ang presidente ay malaya sa kanyang gagawin sapagkat siya nakakaalam ng kabutihan ng kanyang mamamayan. Ngayon, yung pagkakahuli sa kanya, hindi ko alam kung anong authority and under what authority it was done. Ang alam ko po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sabutin ng Pangulo. Sa makatwid, kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikita magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Kanina po sinasabi ko ang pagkakaisa ay napaka-importante. Kapag nagtalo-talo tayo at nag-iba-iba, nag-polarize ang ating bansa, yung ating pong iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa, lalong papalayo tayo doon. At ngayon, kung talagang totoong inuli siya, isa na naman pong senyales ng pag-aaway, ng dibisyon, ng pagkakabahagi ng Pilipino. Nakakalungkot, kung hindi man nakakatakot ang kanilang ginawa. With the arrest of President Duterte, ano matingin mo na senaryo sa ating politika? Ang nakikita ko senaryo ay hindi magiging tahimik ang buhay politika ng ating bansa. Maaring ang mga kababayan natin na nagmamahal sa dating Pangulo ay malulungkot din. Baka nga hindi lang malungkot. Baka nga magkakaroon ng itatanim na galit sa kanilang sarili. Po yung hindi mabuti. Ang kapayapaan po ay isang napakalaking bagay para sa ikabubuti ng bansa. Kung ito po ay talagang nangyari at ginawa nila, alam ko po hindi ito pagmumula ng kapayapaan. Lalo lamang tayong gugulo bilang isang bansa. Sayang po yung ginagawa natin na sana ay masinop natin ang bansa. Ngunit itong mga ginagawa ito ay papalayo kaiba doon sa inahangad namin na sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming natatakot, Congressman. Magagawa nila sa dating presidente. How much more sa mga mababang tao? Yan ang maaari nating isipin. Kung nagagawa nila sa isang naging Pangulo ng ating bansa na sa kanyang palagay ang ginawa niya ay yun ang inisip niyang makakabuti sa bansa. At dahil doon ay nakala nila na siya pa ay nagkasala sa kanyang mamamayan. Ito yung nakikita kong isang senaryo na pagmumulan lamang ng mas malaking pagdududa kung tayo po ay makakarating pa sa pagkakaisa. Kasi po ang pamahalaan natin, alam naman ninyo, mula pa lang sila nangangampanya, kasama nila ako noon, ang palagi namin binabandera ay pagkakaisa. Kaya nga yung team namin noon, kung naalala nyo, unity team. Sapagkat yun ang batayan, yun ang basihan. Walang bansa ang makikinabang sa ganansya ng development kapag tayo po ay magulo at tayo po ay